pretty brave. You should know your right. Welcome to Tina Talks, where we talk about the rights of every human being. Nandito tayo ngayon sa Vietnamese Village Restaurant na matatagpuan sa Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa City, Palawan. Noong dekada 1970 at 1980, libo-libong Vietnamese refugees ang dumating sa Puerto Princesa City, Palawan, pagkatapos ng pagbagsak ng kanilang bansa sa giyera. Sa kabila ng pag-aalinlangan, ang mga Vietnamese refugees ay nagpakita ng kanilang pagiging disiplinado, masipag, at determinadong magkaroon ng mas mabuting buhay. Marami sa kanila ang nagtatrabaho ng maayos at naging bahagi ng pag-unlad ng komunidad. Sa kalaunan, ang mga Vietnamese refugees ay nagpatuloy sa pagtataguyod ng kanilang buhay sa Puerto Princesa City, Palawan. Ang kanilang kwento ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na patunayan ang kanilang sarili. Sa halip na agad silang husgahan batay lamang sa kanilang pinanggagalingan o kalagayan. Ito ay isang paalala sa bawat individual, dapat ituring na walang sala hanggang sa mapatunayan ang kasalanan. Isang prinsipyo na nagbibigay ng pag-asa at oportunidad sa lahat. For today's video, we will talk about the Universal Declaration of Human Rights, Article 11, which is innocent until proven guilty. Ang prinsipyong inosente hanggat hindi napapatunayan ang sala ay isang batayan ng sistemang legal na nagpapatibay na ang isang individual ay dapat ituring na walang sala hanggang sa mapatunayan ang kanyang pagkakasangkot sa isang krimen. Ito ang nagbibigay ng proteksyon sa karapatan ng bawat isa na mapangalagaan ng kanilang dignidad at integridad sa harap ng batas. Ang due process ay isang prinsipyo ng batas na nagsasaad na ang pamahalaan ay dapat sumunod sa tamang proseso at pamamaraan sa pagpapatupad ng batas at pagbibigay ng katarungan. Ito ay naglalaman ng karapatan ng isang individual na pakinggan at tugunan ang anumang akusasyon laban sa kanila. Pati na rin ang karapatan na magkaroon ng patas na paglilitis bago sila maparusahan. Sa kabilang banda, ito rin ay nangangahulugan na ang gobyerno ay dapat magpatupad ng batas ng patas at hindi nagpapabor sa kahit sino. Sa pangkalahatan, ang konsepto ng due process ay naglalayong mapanatili ang katarungan at proteksyon sa mga karapatan ng mga individual sa ilalim ng batas. Isang halimbawa ng due process of law ay ang proseso ng isang kriminal na paglilitis. Sa pagpapatupad ng due process, ang suspect ay unang pinaniniwalaang innocent until proven guilty. Kaya naman sa simula ng kaso, ang suspect ay may karapatan sa mga sumusunod. Pag-aresto ng may warrant. Karapatang magkaroon ng abogado.
Karapatan magkaroon ng impormasyon. Karapatan magkaroon ng patas na paglilitis. At karapatang mag-appeal. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng pagpapatupad ng proseso ng due process of law na naglalayong tiyakin na ang mga individual ay mapapangalagaan ang kanilang karapatan sa ilalim ng batas sa buong proseso ng paglilitis. Isa lamang yan sa 30 karapatan ng bawat individual. Kaya naman like and subscribe Tina Talks para alamin pa natin ang iba pang mga karapatang pangtao. At gaya ng aking laging paalala, alamin mo ang iyong karapatan at maging mabuti sa iyong kapwa. Talk about it, be brave. You should know your